ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, napapagod ka na bang gumawa ng mabuti? Baka naman, mali ang dahilan mo sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo mapapagod at magsasawa sa kabutihan kung tayo din ay nananahan sa Diyos. Kung ikaw ay naglalakbay, alam mo, malapit ang Diyos, tinutulungan ka niya, magpapatuloy ka sa buhay na puno ng kabutihan. Magpapatuloy ka na may pagnanais na magmahal sa iba. Sa mga pagkakataon na kung saan, dahil tayo'y nasaktan ng iba, hindi na natin pinili na magpakabuti, hingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar
na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos ko, sa aki igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw, ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon na may sakit. At siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo. Wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling na ang lalaki, dinala niya ang kanyang higaan at lumakad.
Noon ay araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari pa sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi ng mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sana hindi na lang pala ako tumulong. Nasabi niyo na po ba yon minsan sa buhay niyo? Nagsisi ka na ba? Bakit tumulong ka pa? Bakit ikaw na nga yung gumawa ng mabuti, ikaw pa ang ginawang masama ng iba? Nakakalungkot pong isipin, totoong nangyayari ito sa atin. Minsan, ikaw na nga ang nagmalasakit, ikaw pa ang ginawang mali. Minsan, ikaw na ang nagmalasakit, hindi ka na nga pinasalamatan, ikaw pa ang siniraan. Di po ba nakakawalan ng gana na maging mabuti? Kapag ganyan yung mga tao sa buhay mo, tignan nyo, kapag araw-araw na binibigyan mo ng perang isang tao, isang araw lang na hindi mo siya mabigyan ng pera, magagalit na yan sa'yo. Sasama na ang loob niya sa'yo. Di po ba? Pero isipin niyo po ito. Kung araw-araw na pasaway ang isang anak, isang bata sa kanyang mga magulang, pagkatapos isang araw lang na tumigil siya sa kanyang pagiging pasaway, ano mangyayari? Pasasalamatan pa siya ng kanyang mga magulang. Sasabihin, salamat ha, behave ka ngayon. Salamat ha, tumigil ka sa pagiging pasaway mo ngayon. Bakit ganon? Yung tumutulong kapag nakapintis sa paggawa ng mabuti, ang sama-sama ng tingin natin sa kanya. Di po ba? Pero yung palaging masama ang ugali, isang araw lang na tumigil sa pagiging masama, pinasasalamatan pa. Kaya nga, hindi mo masisisi ang ibang tao bakit nawawalan sila ng gana sa paggawa ng mabuti. Kapatid, hindi na po bago yan. Huwag kang mag-alala kasi kahit naman ang Panginoon naranasan din niya yan. Narinig natin sa Ebanghelyo, ang Panginoon na nga ang tumulong dito sa paralitiko, dito sa pilay para gumaling siya, para makalakad siya. Pero dahil nagpagaling daw ang ating Panginoon sa araw ng Sabat, araw ng pamamahinga, sinumbong siya nung tao, nung paralitiko sa mga Pariseo. At pinagkaisahan daw ang ating Panginoong Hesukristo. The Gospel said that because of this healing on the Sabbath, they started to persecute Jesus. Pero ang mabuting balita, ito. Wala tayong narinig na nagsisi ang Panginoon bakit gumawa siya ng mabuti. Wala tayong narinig na nagalit si Jesus dahil inuusig siya ng kanyang mga kalaban. Wala tayong narinig na sinumbatan ni Jesus itong tao na pinagaling niya. Diba? Napakadali naman po na sabihin sana ni Jesus, hanapin niya yung taong tinulungan niya. Ako na nga ang nagmalasakit sa iyo. Ako na nga nagpagaling sa iyo. Kau pa ang nagsumbong sa akin. Wala kang utang na loob. Hindi ka na makakaulit sa akin. May narinig po ba kayong ganon na sinabi ni Jesus? Di ba wala?
May karapatan na magalit ang ating Panginoon, pero hindi siya nagalit. May karapatan na sumakit ang loob ni Jesus, pero hindi sumakit ang loob niya. Walang masamang salita na sinabi ang ating Panginoon kahit na inuusig siya dun sa mabuting ginawa niya. Ang tanong, bakit? Kasi puno ng pagmamahal ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ang taong nagmamahal, naghahanap palagi yan ng paraan para maging mabuti. Amen? May sabihin man ng iba o wala, pasalamatan man siya o hindi, mabuti ang ugali ng taong nagmamahal. Gagawa at gagawa ng mabuti ang taong umiibig at nagmamalasakit. At ito din po ang paanyaya at tawag sa atin. Don't ever regret that you have done something good. Because to do good is our nature and calling. Kapag hindi ka nagmamahal at gumagawa ng mabuti, kumukontra ka at taliwas ka sa kalikasan mo bilang anak ng Diyos. At tandaan natin mga kapatid, mas maraming gantimpala ang pagiging mabuti kesa sa paggawa ng mali. Being good is more rewarding than being bad. Kaya nga po ang babala ng ating Panginoon dito sa taong pinagaling niya, nung nakita niya ulit, pinagsabihan niya, huwag ka nang gagawa ng kasalanan para wala nang mas malala o mas masama na mangyari sa'yo. Oo, minsan may masama pa rin tayong nararanasan kahit na nagpapakabuti tayo. Pero mas maraming masama ang darating sa iyo, ang mararanasan mo kung magpapatuloy ka sa buhay ng kasalanan. Remember, my dear friends, nobody prospers because of sin. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, darating ang araw, puputulin ng Diyos ang buhay mo. Huwag mong hihintayin, kapatid, na matapos ang buhay mo bago ka magbago, bago ka magpakabuti. Be good now so that you can be blessed now. Be good now so that your life can prosper now. Also remember, don't base your goodness on how other people treat you. Dahil ba sinisiraan ka ng iba, titigil ka na sa pagiging mabuti? Kung tumigil ka sa pagiging mabuting tao dahil may masamang iniisip ang iba tungkol sa iyo, kapatid, hindi ka talaga mabuting tao. Amen? Nasusubok ang ating pagkatao dahil sa mga taong ayaw sa atin. Ang tunay na mabuti, magpapakabuti siya. May sabihin man ng iba o wala, pasalamatan man siya o hindi, bigyan man siya ng gantimpala o hindi. Kapatid, magpakabuti ka, magmahal ka. Hindi para sa iba, pero unang-una para sa Diyos. Dahil nagpapasalamat ka. Maging mabuti ka, magmahal ka, magpakabanal ka para sa sarili mo, sa iyong kaluluwa, para din sa mga minamahal mo. Kung hindi mo kaya ang mga taong pinagtutulungan ka, kapatid, iyak mo lang yan at ipanalangin mo sa Diyos. Hindi naman bulag ang Panginoon sa mga masasamang ginagawa ng ibang tao sa atin. Hindi naman bulag ang Diyos sa mga masasamang ginagawa ng ibang tao sa atin. Tandaan nyo yan. Lahat ng ginagawa na masama ng ibang tao sa atin, nakasulat na yan sa langit. Alam ng Diyos, lahat ng luha mo, hirap mo, sakit ng loob, lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, nakikita lahat yan ng Diyos. At ang kabutihang ginagawa mo ngayon, ang pagmamahal na binabahagi mo, ibabalik yan ng Diyos sa iyo. Sobra-sobra. Amen? Bandang huli, gusto ko din po natandaan nyo ito, mga kapatid, that water has no effect on fake flowers. Ganda po, no? Ulitin ko po yun. Water has no effect on fake flowers. Walang epekto, walang dating ang tubig sa mga bulaklak na gawa sa plastic.
Nung ibig sabihin, kahit na gawan mo ng mabuting isang tao, kung hindi naman siya totoo sa'yo, kung hindi ka naman niya gusto, o hindi ka niya minamahal, walang epekto ito sa kanila. Sayang lang ang pagmamahal mo, sayang lang ang effort mo, sayang lang ang oras at lakas mo sa kanila. Dito sa mga taong ayaw naman talaga sa'yo. Ouch! Sakit, no? Pero true talk yan. Kaya nga, dapat alam natin, suriin natin, sino ba yung mga totoo sa atin? Sino ba yung mga peke sa atin? Kasi, kapatid, maiksi lang ang buhay natin. Limitado lang ang ating oras. Kung inuubos mo dyan sa mga tao na hindi naman ina-appreciate yung ginagawa, para saan? Meron pa mga ibang tao na mas kailangan ka. Amen? Unahin mong tulungan yung mga tao talagang nangangailangan sa iyo. Go where you are really needed. Do not go where you are not appreciated. Amen? Puntahan mo yung mga taong talagang kailangan ka bago yung mga taong nagbabait-baitan lang sa'yo. Itaas mo lang sa Diyos yung mga taong nagbabanal-banalan, ipagdasal mo sa Panginoon yung mga taong nagpapanggap lang. At humingi ka pa na mas maraming lakas sa Kanya na maging kamuka ng Diyos, hindi nagsasawa, nagiging mabuti, na nagmamahal, kahit na maraming mga tao ang nagsasabi-sabi. Kung titigil ka sa pagiging mabuti, tandaan mo kapatid, na patunayan mo lang na tama ang iyong mga kaaway at hindi ka naman talaga mabuti. Patunayan mo, mali sila sa pagiging tapat mo, sa pagpapakabuti mo, at sa pagnanais mong maging banal. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang aming mga kahilingan ng iyong bayan, nangangailangan sa iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga kaloob na ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat. Naming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran, tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namang hiligsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francesco ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisoy niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-ahari
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang mga kaloob at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Una po ako ay nagpapasalamat sa ating mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pagdating sa ating munting parokya. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating banal na misa online. Sa mga nagtatanong naman po kung hanggang kailan pa ako dito sa parokya, ako po ay mananatili dito hanggang May 21 this year, 2025. So, isang buwan na lang po ako at halos kalahati. By May 2025, May 21, 2025, lilipat na po ako dito sa San Fernando, sa Barangay San Jose. No, likod lang po ito ng Robinson, Pampanga. Madaling-madali pong hanapin. Okay? Pagtanong nyo lang po ako dyan. Sa Barangay San Jose, City of San Fernando, likod lang po ng Robinson, Pampanga. So, May pa lang naman po yun. At patuloy pa rin po ang ating mga online mass kahit na ako ay lumipat na. Anyway, paalaala lang po na kahit na maraming nagsasabi-sabi, maraming hindi natutuwa, maraming naninira sa inyo, huwag kayong titigil sa paggawa ng mabuti. Don't ever regret doing something good for others. And please do not base your goodness on how other people treat you. Walang mawawala sa iyo kung mananatili kang nagiging mabuti sa iba. Mas maraming mawawala sa iyo at kamukha ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, mas malala ang ating mararanasan kung tayo ay magkakasala. So, always try to be good to others, most especially to people who do not like you. Be good, be kind to people who are unkind. Kailangan nila yan, yung kabutihan. Pero kung nakikita mong hindi ka na na-appreciate, talaga sinasaktan ka, unahin mo yung mga ibang tao na mas kailangan ka. Naranasan ko din po yan.
nagbigay po ako ng mga vitamins dahil yung aking kapatid nagtatrabaho po sa pharmaceutical company. Imbis na masira po yung mga vitamins, pinamigay ko po sa mga tao dito. Nakarinig pa ako. Magbibigay na lang daw po ako malapit ng masira. Kesa sa masira, hindi po ba? Bago masira, pwede mo namang inumin, gamitin, pampalakas sa'yo. Kung ayaw mo, huwag mo tatanggapin. Bakit magsasalita ka pa ng masama? Ikaw na nga tinutulungan. Ikaw pang masama ang loob. Yan ang katotohanan. Meron talaga mga tao ang sasama ng ugali. Di po ba? Pero ang paalaala sa atin, hindi mo kailangan na maging kamuka nila. As I have said, you are better than them, be better than them. Amen? Huwag mong kakalimutan kung sino ka talaga. Ikaw ay anak ng Diyos at ano dapat ang iyong pag-uugali. Mapagmahal at palaging naghahanap ng pagkakataon na maging mabuti sa iba. Dahil mas maraming gantimpala ang pagiging mabuti kesa sa pagiging masama. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.